bawat mga kanila pong mga kwentuhan, activities, palagi po siyang kasama din ni Pastor Ruel. At natutuwa po tayo sapagkat palagi po natin siyang nakakasama, hindi po siya mahirap kausapin. Amen? Marami na po siyang mga tao na na-bless, natuwa. Maraming tao po yung lumuha dahil sa kanyang mga experience na binabahagi. Ngayon po, ako'y naniniwala ng Diyos ay patuloy na magpapala sa bawat sa atin sa magitan ng kanyang lingkod. So, tawagin po natin ang lingkod ng Panginoon, si Pastor Lito Rodela. Lapakan mo na. Salamat po, Bishop. Pwede po ba yung palakpak na sa Panginoon? Praise the Lord. Yung matugumpay na palakpak. Pinagparang palakpak. Sabi mo nga sa katabi mo, Happy Anniversary. Praise God. At yun po ang dapat natin ipagpasalamat kay Lord because it is our 2nd year na tayo ay nagsiselebrate sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Okay, bago tayo makinig ng salita ng Diyos, magdeklara muna tayo ng mga magagandang bagay. Sabi nga po mga kapatid, we can change what we see by what we say. Mababago po natin ang mga nakikita natin sa pamamagitan ng ating mga dinideklara. Okay, with faith, with boldness and confidence, sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Nakasan natin, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Gusto niyo po ba iparinig dito sa lugar? Lakasan niyo. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. At sabi mo, in the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? There was a man na lumapit sa akin, Pastor, saan mo nakuha yung salitang all is well? Ito po ay galing po sa Kings, mga kapatid. Natandaan niyo po yung babae, praise God, na walang anak, na pinaglaanan niya ng lugar ang man of God, at every time na dumadaan, binibigyan niya ng pagkain. At ang sabi po ni Propeta Elijah, ano ba ang pwede kong maiganti sa iyo? Praise God, hindi nagsalita ang babae, pero ang sabi po ni Prophet, sabi niya, mula ngayon, maglilihi ka at manganganak ka ng lalaki. And it happened, mga kapatid, praise God. Kaya kapag tayo ay maganda yung ating pagtrato sa lingkod ng Diyos, ang Diyos po ang gaganti sa atin. So it so happened, mga kapatid, to make the long story shortcut, namatay po ang bata na yan dahil parang naumpo sa bato or natamaan ng bato, namatay. At ngayon, pinapunta yung assistant ni Elijah. Tanungin mo nga ika, yung babae na yun. Sabi niya, kumusta ka? Alam niyo po, sa kabila ng patay ang anak ng babaeng ito, praise God, hallelujah. Sabi niya, kumusta ka? Alam niyo po kung anong sagot ng babae despite na patay ang kanyang anak, pinagluluksa ang kanyang anak? Ang sagot niya, all is well. Ano nga nangyari? Nabuhay ang kanyang anak. Whatever situation we are in life, anumang sitwasyon ang ating kinabibilangan, mga kapatid, anumang pagsubok, anumang mga suliranin ng ating mga hinaharap sa buhay, pag kinumusta ka, isa lang ang sagot natin. Ang sagot natin, all is well, because bakit man ang nangyayari, our God is able to make all things beautiful. Amen? Palapakan natin ang Diyos.
Pero hindi po yan ang mensahe. Hallelujah. In-explain ko lang po kung saan natin kinuha ang all is well. Kaya pag tinatanong ka, laging sagot, all is well. Sige, practice nga po natin. Kaliwa ka na, sabi mo, kumusta ka na, kapatid? Ano ang sagot natin? All is well. Praise God. Hindi secret. Hindi po, mga kapatid. Hallelujah. All is well because what you declare, yun po magmamanifest sa buhay po natin. Mga kapatid, without further ado, praise God, ang binigay po sa ating na tema ay a perfect gift for all. Pero nakita ko sa t-shirt, praise God, a precious gift to all and for all. Praise God. Hallelujah. So hindi po tayo magpapaligoy-ligoy. Napakagandang topic po ito, mga kapatid. Because ngayon, Christmas party natin, many of us are expecting na makatanggap ng regalo. Praise God. Kasi gano'n lang naman. Hallelujah. Kukunti pagdating ng Pasko ang naghahangad na makapamigay. Ulitin ko. Majority pagdating ng Pasko are expecting what they will receive. Pero bilang ang tao pagdating ng Pasko, kung paano siya magbibigay. Sabihin mo nga sa katabi mo, alin ka doon? Praise God. Hallelujah. Sama tayo. Tayo ba ang magbibigay o tayo ang gusto tumanggap? Remember, church, the principle of the Bible, it is better to give than to receive. Kasi yung natanggap mo, blessing na yan. Pero ang nagbigay, may kapalit yan na mas tinding pagpapala. Palapakan natin ang Diyos. Marami nakatingin doon sa table. Alin kaya ang akin dyan? Praise God. Hallelujah. Pero again, church, dapat pag Pasko, i-aim natin, hindi yung tayo ang tatanggap, kundi tayo ang magbibigay. Pumalagpak nga po gusto mga magbigay. Parang kaunti. Ulitin ko, pumalagpak ang mga gustong magbigay. Sabi mo sa katabi mo, lalapitan kita mamaya. Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, again, a precious gift to all and for all. Ang sabi po ng Isaiah, mga kapatid, 9:6. Basa po tayo, sana nakikita po natin sa screen. Dahil mahalaga po ang mensahe ng Diyos. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Sabi ng Message Translation, for a child has been born for us, the gift of a son for us. He'll take over the running of the world. His name will be Amazing Counselor, Strong God, Eternal Father, Prince of Wholeness. So sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah, ang isang bata ay isinilang, ang isang anak ay ibinigay bilang regalo. Hindi na po tayo papaligoy-ligoy. Ang sinasabi po dito na regalo ay si Jesus. Praise God. Wala ka man maraming mga pag-aari sa mundong ito. Wala ka man maraming pera. Wala ka man mga sabihin natin mga properties, mga sasakyan. If you have Jesus, ikaw na ang pinaka-blessed sa lahat. Palapakan po natin ang Diyos. Kasi sa Revelation, mga kapatid, hallelujah, kahit you own all the gold bars in the world, even you own the world, praise God, pag wala kang Kristo, ikaw ang dukha sa Biblia. Pero wala ka mang kayamanan, wala ka mang maraming salapi, praise God, hallelujah, pag may Jesus ka, ikaw ang pinakamayaman sa mata ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Sabi mo, you have Jesus.
mo, you have Jesus. Salamat, praise God, hallelujah. So Jesus, the perfect gift for all. Hallelujah. At sabi ko nga, kung ikaw ay tumanggap na kay Jesus, mas mainam na irigalo mo si Jesus sa iyong pamilya. Palakpakan po natin ang bawat pamilya na narito. Sabi po ng James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above. Listen up, church. Bibilisan ko lang ng konti. Sabi ng Bible, every good gift and every perfect gift comes from above. May I borrow? Tingin lang kayo dito. Sabi ng Bible, ang kaloob na mabuti galing sa Diyos. Baliktarin natin, kung ang mga nararanasan natin hindi maganda, meaning, hindi yan galing sa Diyos. Ang karamdaman, hindi yan maganda, hindi yan galing sa Diyos. Huwag mo sasabihin, binigyan ako ng sakit ni Lord. Hindi si Lord magbibigay ng hindi maganda. Lahat ng ibinibigay ng Diyos ay good gift and perfect gift. Lahat ng hindi good, lahat ng hindi perfect, hindi galing sa Diyos. Is that clear and loud? Kasi may narinig akong kapatiran. Sabi niya, nagpapasalamat ako kay Lord sa mga pagsubok. Nagpapasalamat ako kay Lord sa mga problema. Dahil sa mga pagsubok at problema, tumatatag ako. Aba, mas matindi yan. Sa problema lang, tumatatag siya. Sa pagsubok, tumatatag siya. Hindi po pagsubok ang nagpapatatag sa'yo. Hindi mo problema ang nagpapatatag sa'yo. Ang Diyos at ang Kanyang salita ang nagpapatatag sa bawat isa sa atin. Amen! Sabi mo, I like that! Ang hina naman, praise God. Sabi natin, I like that! Hallelujah! Hindi ka pinatatag ng pagsubok. Kaya sabi ko lang sa ating kapatiran na yan, ipag-pray mo kay Lord na lagi kang subukin dahil tumatatag ka pala sa pagsubok. Pero ako, hallelujah, walang tumatatag sa pagsubok. Pero sa kabila ng pagsubok, may Diyos na umaalalay sa atin. Kaya tayo ay nagiging matatag. Amen! Isang malakas uli na palakpak sa Panginoon. Nakikita niyo po yung screen. Dagdag po natin sa 2 Corinthians 9:15. Now, sabi po ni Pablo, thanks be to God for the gift, sabi niya, precious, beyond telling, His indescribable and expressible free gift. Hallelujah! Sabi ng Bible, ang gift na galing kay Lord ay precious. Sabi nga ninyo, precious. Maganda, praise God. Indescribable. Hindi mo kayang i-explain. Hindi mo kayang ilarawan ang mga binibigay ng Diyos sa atin. Actually, you will be amazed. How it happened, Lord? Paano ito nangyari? Well, sabi ng Bible, not by might, nor by power, but by the Spirit. Kaya kang payamanin ng Diyos nang hindi mo alam. Wala yata ako kausap. Praise God. Minsan nangyari sa akin yan eh. Nag-inquire ako sa ATM. Nag-check ako ng balance. Alam niyo po, pag-check ko ng balance, magkano ang laman? 1 million. Nagulat ako! Sabi ko, wala naman ako 1 million! Kanino ito? So, nanahimik ako para walang makaalam kasi pag may makaalam, maraming mangungutang. Alam niyo po, praise God. So, I never withdraw any penny doon. So, pinalipas ko sa araw. Nung mag-inquire ako ulit, wala na. Sabi ko, sayang, dapat withdraw ko na. Because God can make you rich, even you don't know how. Salamat sa isa. Yayaman ka, sister, yung mga hindi nag-amen. Kasi ko siya kayo. Kasi ang ibig sabihin ng amen, mangyari rin yan sa akin.
Kaya yung mga hindi nag-iimig, bahala ka sa buhay mo. Hallelujah. Natandaan niyo po si Mary, sabi niya, maglilihi ka mula ngayon. Sabi niya, paano mangyayari? Hindi pa ako gagalaw ng lalaki. Pero sabi ni Mary, be it unto you according to your word. In short, amen. Amen. Palamalan natin ang Diyos. Indescribable, inexpressible. Hindi mo ma-describe ang gagawin ng Diyos sa atin. Sino po ang recipient ng perfect gift or precious gift? Maliwanag, sabi ng Bible, to us. Binanggit ng 2 beses sa Isaiah, to us. So ang tatanggap ng mabuting kaloob ng Lord, ikaw, ako, tayong lahat. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Amen. Ulitin ko, ang recipient, hindi ang mga makasalanan, hindi ang mundo. Ang sabi ng Bible, for unto us. Sa'yo. Ikaw. Hallelujah tayo. Hindi ko kayo sasabi ng iba, kanino kaya pupunta ang gift ng Panginoon pagpapala ng Lord? Huwag ka na mag-isip, dadapo yan sa lahat ng mga nakapula. Sabi naman ng iba, hindi ako nakapula. Ibig ko sabihin, lahat ng pinalutan ng dugo ni Jesus. In the sight of God, lahat tayo namumula. Praise God, tayo ang tatanggap. Sabi niya, to us and for us. Sabi ng Psalms, sabi niya, what is a man that you are mindful of him, and the son of earth-born man that you care for him? Sabi niya, sino? Sabi ni David, sino ako para yung alalahanin? Sino ako para yung alagaan, Panginoon? Well, alam niyo po ba kung sino ang malapit sa puso ng Diyos? Ay ang mga tao, lalo na ang mga mananampalataya. Sino po ang believer? Ang ganda nga po ng pangalan ng church ninyo. Faith Center. Lahat ng mga membro yan na puno ng pananalig, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kita niyo po yung pumapalapak, lima. Ulitin ko, kaya tinawag tayong Faith Center dahil lahat ng umaating dito puno ng pananampalataya sa Panginoon. Huwag mo sasabihin na pag may problema ka, Lord, don't you care? Sabi ng Bible, who I am that you care for me. Well, praise God, kahit hindi ka nagsasalita kay Lord, alam niya ang pinagdadaanan mo, kapatid. Kahit hindi ka nagsasabi kay Lord, alam niya yung iniiyakan mo, kapatid. He knows your very situation because the God whom we are serving, Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Amen! Hallelujah! Kaya sabi ni David, who am I that you care for me? Pangalawa, kanina, recipient. Pangalawa, reason. Ano ba ang dahilan? Bakit binibigyan ka ng Lord ng precious gift or perfect gift? Sabi po dito, balikan natin ang Isaiah, a child is born to us. Ano ang pumapasok sa isip ninyo pag sinasabing isinilang? Ang pagsilang, hindi lamang applicable sa isinisilang na bata, pipiling sasabihin, isinilang ngayon sa inyo ang bagong pag-asa. Amen. Ibig sabihin, pag isinilang, it is an opportunity, open doors para sa bawat isa sa atin. Kaya nang isilang si Jesus, nang ipalitang may panganganak, lahat ng mga Hudyo, hallelujah, ay nabuhayan ng pag-asa. Amen! Sabi mo nga, isisilang. Isisilang ngayon, marami sa inyo ang magkakaroon ng mga matitinding negosyo. Marami sa inyo ang magkakaroon ng matitinding mga trabaho. Praise God, isisilang ang
ang bagong pag-asa. Amen! Hallelujah! Palapakan natin masigap ang palagpak, mga kapatid. Sabi po dito sa John 3:16, "For God so greatly loved and dearly prized the world that He even gave up His only begotten or unique Son, so that whoever believes in, trusts in, clings to, relies on Him, shall not perish, come to destruction," sabi niya, "or be lost, but have eternal, everlasting life." Ibinigay, isinilang si Jesus para ang bawat isa sa atin hindi na makakaranas ng pagkapahamak. Ayaw ng Diyos na nasasaktan ka. Ayaw ng Diyos na umiiyak ka. Ayaw ng Diyos na nahihirapan ka. That's why He gave His Son for you to believe Him, na pag sumampalataya ka, you will never ever perish. Hindi ka na makakaranas ng ano pa bang gawa ng sanlibutan. Amen? Sino po ang mga mananampalataya? Salamat sa lima. Isa pang tanong, sino po ang mga mananampalataya? Sabi ng Bible, yung mga mananampalataya will never perish. Sabi ni Pablo, nadadapa ako, pero hindi ako tuluyang nalulubog. It doesn't mean na kapag mananampalataya ka, you will never experience negative in life. Even Jesus attested, in the world, you have tribulation. May dadaanan ka talaga. May mararanasan ka talaga. Pero ang pangako ng Lord, cheer up, I have overcome the world. Hindi ibig sabihin na pag may problema ka, talunan ka na. Hindi ibig sabihin na pag may nagdadaanan ka, talunan ka na. Mga kapatid, pag mayroon kang pinagdadaanan, nakahanda sa iyo ang tagumpay. Dahil ang sabi ng Bible, cheer up, I have overcome the world. Amen. Sabi mo, kapitin mo ang balikat ng katabi mo, kaya mo yan. Parang hirap. Sabi mo, kaya mo yan. Wag mo sana may pastor, di ko na kaya. Walang pagsubok na hindi mo kayang lagpasan. Ang kagandahan, pag may pinagdaanan ka, sabi ng Bible, He will provide a way out. Okay? Kaya pag may pagsubok, put in your mind, may daan na ng tagumpay. Sabi mo, nakasama mo boses ko, sabi mo, kaya mo yan. Mahina, kaya mo yan. Kanina, sinundo ako ni Pastor. Mayroon kaming napag-usapan. Parang biglang buwigat yung motor. Sa dinadaanan niya. Praise God. Pero sabi ko kay Pastor, malalagpasan mo rin yan, Pas. Dahil walang pagsubok na lumating sa buhay, sabi ni Pablo, na hindi natin kayang pagtagumpayan. Kaya dumating yan dahil kaya mo yan. Amen! Sabi mo, I like that! Kaya ngayon, 2 taon na anniversary ninyo, ano man ang inyong dinadaanan, sabi ng salita ng Diyos, malalagpasan mo yan. Amen! Pangatlo, gusto niyo na kumain eh. Redemption is a precious gift ng ating Panginoon. Sabi natin, redemption. Bakit? Kanina, a child is born. Pero yung pangalawa, sabi dito, a son. Hindi na po child. A son is given. Sabi nga ninyo, son. Malaki na dito, hindi na child. For unto us, a child is born. Pero unto us, a son is given. Hindi
na sumilang sa atin ang pag-asa, kundi mismo si Lord ang gagawa sa atin ng pag-asa. Amen? So a son is given. Sabi ng Galatians 4:4-5, but when the proper time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born subject to the regulation of the law, to purchase the freedom of, to ransom, to redeem, to atone for those who were subject to the law, that we might be adopted, have sonship conferred unto us, and be recognized as God's Son. Anong sabi ng Bible? Nang dumating ang takdang panahon, isinilang si Jesus ng isang berhing babae para ang mga nasa ilalim ng law, iligtas ng Diyos, i-redeem ng Panginoon, i-atone ng Panginoon para maging anak tayo lahat ng Diyos. Sino po ang mga anak ng Diyos? Si Jesus ay ibinigay para tayo hindi lamang i-redeem, kundi tayo ay maging anak ng Diyos. Tingin kayo sa akin mga kapatid. Hiranin ko ulit ang inyong attention. Alam niyo po ba yung prodigal son story? Di ba yung bunso, kinuha ang kanyang portion, ang kanyang mana. Ang ginawa ng panganay, hindi niya kinuha ang kanyang portion. Nagtrabaho siya araw-araw. Nagpagal siya araw-araw. Ang time comes, bumalik ang bunso at nag-celebrate. Kasi ang sabi po ng kanyang ama, patay na, ngunit ngayon, buhay siya. Praise God. Nagalit ngayon ang panganay. Sabi niya sa kanyang ama, Ama, hindi ako sumuway sa iyo. Ginawa ko ang lahat ng gusto mo. I never disobeyed you. I never leave you. Hindi siya umalis sa kanyang ama. Pero sabi niya, kahit isang kambing, hindi mo man lamang ako'y pinagkatay para sa aking mga kalulutan. Anong sabi ng ama? Son, all I have is yours. Ang sabi ng ama, anak, naghahanap ka ng kambing. Hindi mo alam na lahat ng mayroon ako ay sa'yo. Kahit di pangalan niya lahat ng baka, kanya yun eh. Ang problema, hindi siya nagkatay para sa kanyang kaibigan. Hindi niya nagkakalayo sa isang istorya na mayroon isang Kristiyanong faithful, committed. Nang dumating siya sa langit, namatay, umuwi kay Lord. Tinala siya ng anghel sa napakalaking bodega. Sabi ng mananampalataya na yan, ano yan? Ano mga kotse na yan? Ano yung mga bahay na yan? Sabi ng anghel, sa'yo yan. Kaya lang nung nandun ka sa lupa, hindi mo hiningi. Sabi ng Bible, kaya ka niligtas ng Diyos. Niredeem ng Lord, hindi lamang mawala at makatakas sa impyerno. Niredeem ka ng Lord para kanyang maging anak. At bilang kanyang anak, at siya yung ating ama. Sabi ng ating ama, anak, lahat ng mayroon ako sa'yo. Hindi ako nakuha ng marami. Sabi ng ama, lahat ng mayroon ako sa inyo. Yan ang dahilan bakit tayo tinatawag na anak. Do you all have the rights? Huwag kang magmamag-aawa sa ama. Sasabi mo, mama, wag ka natin. Bigyan mo ako. Huwag ka mag-aawa because you have all the rights bilang kanyang anak. Amen! Sabi mo, hallelujah! Pabira kayo na mamalag na dito kayo, hindi pa rin kayo sumisigaw dyan. Sabi natin, hallelujah! Palapakan natin si Jesus. Nakukuha niyo po ba yung mensahe, mga kapatid? Hallelujah! Punta tayo sa results.
Results of a precious gift or perfect gift, Isaiah 9:6. And the government shall be upon his shoulder. Kanina nag-wonder ako, bakit the government shall be upon his shoulder? Pwede naman, the government shall be upon his heart. Pwede naman, di ba? Pero wala akong kausap. Pwede naman, the government shall be upon his mind or his plan. Pero bakit sinabi, the government shall be upon his shoulder? Kasi ang tinutukoy ng Lord, ang cross. Amen? Tingnan po natin. Sabi ng Romans 8:32, He who did not withhold or spare even his own son, but gave him up for us all, will he not also with Jesus freely and graciously give us all other things? Ito ang lagi ninyong naririnig na ibigay ka sa Jesus. Yung pangangailangan mo pa kaya hindi ibigay ng Lord. Sabi ng Bible, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak, ibinigay sa ating lahat. Kaya kasama ni Jesus, ibibigay din ng Lord ng walang bayad ang lahat. Sabi mo, lahat! Hallelujah! Lakasan nyo, sabi mo, lahat! Ano yung lahat na yung pastor? Kagalingan! Kalakasan! Katagumpayan! Kayamanan! Naibigay nga ang kanyang bigating san. Yung pangangailangan mo pa kaya? Yung prayer mo pa kaya? Alam niyo po, praise God. Sabi ng Bible ni Pablo, our God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we should ask or think or pray or desire or dreams. Kung nananaginip ka na gusto mong maging pinagpala, higit ang kayang gawin doon ng Diyos. Amen? Tumingin ka ng pagpapala na kasing laki ng barko. Because ang Diyos ay higit doon. Ang ibibigay niya kasing lawak ng dagat na pagpapala. May sinaway nga ako eh. Sabi ko, tapusin nyo na yung Acts 6:38. Pag nagbibigay, siksik, liglig, umaapaw. Same nation. Huwag nyo na, hindi ganun si Lord. Kung magbigay ka, ikay bibigyan. Parihong sukat, sisiksikin lang, liligligin lang. Hindi ganun si Lord. Ang konteksto nun, how you treat others. If you treat good to others, others will treat good to you. Same nation. Hindi ganyan ang Diyos. Kasi pagtalim ka ng isang butil, kaya niyang pagbungahin ng isang daan. Amen? Kasi sa aming probinsya, pag umiram ka ng isang, sabi natin, salot na balay, isang salot din ang balik mo, kaya lang para pag-uswilo doon sa iniraman mo, sisiksikin mo, liligilin mo, ididiin mo pa, pag-uswilo, pero same nature pa rin. Pero ang Diyos, sabi ng Bible, you cannot outgive God. Hindi mo kaya daigin ang Diyos sa pagdating ng pagbibigay. Kaya pili ka magbigay ng isang barko, pero pagpalain ka naman ng Lord ng kasing lawak ng Pacific Ocean. Amen! Sabi mo, I like that. Matatapos na po ako. Praise God. Hallelujah. So sabi ng Bible, the government shall be, yung lahat ng tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun ang kanyang pamamahala na ginagawa sa atin. Last, praise God. Reign. Alam niyo po ba, sabi nga ng Bible, we are reigning with Christ. Nandito pa tayo sa lupa pero nakaupo na tayo kasama ni Jesus sa langit.
spiritually. Pero, ano ba yung magre-reign? Sabi ng Isaiah uli, and His name. Nakasarto ba ninyo? Sabi niyo name. Mahina uli. May problema yata yung iba, hindi sumusunod eh. Ano problema niyo? Ulitin ko, sabi natin name. Mahina. Sabi natin name. Sabi nga ni Jesus, and His name shall be called Wonderful, Counselor, Almighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Nasaan daw? Sa pangalan. Basa tayo. Ano bang mayroong pangalan ni Jesus? Actually, sabi ng Acts 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay sa sino ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan Jesus. Alam niyo po ba na makapangyarihan ang pangalan ni Jesus? Amen? Walang makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Kaya sabi niya, His name. Hindi sabi, and His your name. His name. What is His name? O sigaw natin. O mahina, hindi ko agree dyan. What is His name? Aksan pa natin? Yung Jesus na yan, makapangyarihan yan. Hallelujah. Anong sabi ng Philippians? Therefore, because He stooped so low, God has highly exalted Him and has freely bestowed on Him the name that is above every name. Grabe pangalan yan. That at the name of Jesus, every knee must bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue frankly and openly confess and acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Dahil nagpakababa si Jesus, binigyan siya ng lahat ng pinakamataas na pangalan. At sa pangalan na yan, lahat ng tuhod, luluhod, lahat ng labi, magsasabi na siya ay Panginoon. Saan daw? Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, lahat luluhod. Tatanungin ko kayo, nakaranas na po ba kayo lumuhod dahil sa sobrang kabutihan ni Lord? Uulitin ko, every tongue will confess, every knee shall bow. Bakit? Dahil sa pangalan ni Jesus, ay mayroon kayong mararanasan. Anong binanggit kanina? Peace. Bilang Father, bilang Counselor, sa pangalan niya ni Jesus. Every knee and every tongue confess because of His name. Sana ninyo ulit, name. Hallelujah. Sabi nga ninyo ulit, name. Amen? Sino may problema? Tatanungin ko ngayon. Yung hindi tataksan kamay, problema yun. Sino po may problema? Sila sister lang yata, dalawa lang yata may problema dito. Ulitin ko, sino po ang may problema? Sabi mo sa katabi mo, luluhod ka para magpasalamat kay Lord dahil may gagawin si Lord sa pinagdadaanan mo. Amen? Yeah, ang regalo ng Lord. Last verse na po ito. Last verse. Pakita nga po natin muna yung picture. Yung picture ng Father, Son, and the Holy Spirit. Si Jesus ngayon nakaupo sa kanan ng Ama niya. Ama, praise God. Ito po yung tinatawag natin na nagre-reign sila sa kalangitan. Pero basa tayo sa John 16:13. But when He, the Spirit of truth, the truth-giving Spirit comes, He will guide you into all truth, the whole full truth.
For he will not speak his own message on his own authority, but he will tell whatever he hears from the Father. Ipasas ko lang po mga kapatid. Sabi dito, but he will tell whatever he hears from the Father. He will give the message that has been given to him, and he will announce and declare to you the things that are to come, that will happen in the future. Ano sabi dito ang Holy Spirit daw? Anuman ang kanyang marinig sa mag-ama, sasabihin sa iyo. Ano yung sasabihin niya? Sasabihin niya yung mga bagay na mga mangyayari sa hinaharap. O tingin kayo ulit dito sa akin. Alam niyo po ba ngayon, kaya tinanong ko kanina kung sino may problema. Sabi niyo lahat, may problema. Hindi niyo ba alam na pinag-uusapan kayo ngayon ng mag-ama? Iyan ako sundan. Hindi niyo ba alam na pinag-uusapan kayo ngayon ng mag-ama? Ang sabi ng Ama, mayroon tayo nakikita ngayon na nag-worship sa atin, nagsisilibrate sa atin, ng ipangalawang anniversary. Will you believe me, nakita tayo ng Diyos? Nakikita tayo ng Ama. Eh, ang sagot ng tanong ng Ama, anong gagawin natin sa kanila? Eh, siyempre ang sagot ni Jesus, gaano ang kadami ang promise sa kanyang tugon ay, oo. Eh, ang sagot ni Jesus, eh, di wala tayo ibang gagawin kundi pagpalain sila. Eh, narinig ng Holy Spirit. Ang sabi ng Bible, ano man ang kanyang marinig sa Ama, sasabihin sa iyo, impress kayo sa puso. Sabi ng Lord, may paparating na matinding pagpapala sa iyo. Amen! So whatever he hears from the Father, alam niyo po, lagi kong pinagmulay-mulayan ito, bawat oras, pinag-uusapan ka sa langit kung paano kanila pagpapalain. Lahat ng mabuti, lahat ng maganda, lahat ng mainam na kaloob galing sa Ama. Wala silang gagawin na ikakasama mo. Ayaw niya nasasaktan ka, ayaw niya nahirapan ka, at ayaw niya umiiyak ka. Gusto niya lagi kang masaya. Kaya, bago ko mag-conclude, the best gift that we have, the precious gift, praise God, that we have is Jesus. He is for you and for us all. Amen? At bago tayo magtapos, habang mga musicians natin na kumumaakyat na sila sa taas. Bago tayo magtapos, hallelujah, isa pang gift, huwag natin kalimutan, pamilya ninyo. The best gift that God has given you is your family. Lagi kong sinasabi, nowadays, ang daming broken family. Hiwalay ang nanay, hiwalay ang tatay, may kanyang pamilya ang tatay, may kanyang pamilya ang nanay. Ang apektado anak. Pero kung mayroon kang pamilyang buo, ipagpasalamat mo kay Lord. Kasi ang regalo mo, pamilya mo, best gift yan kay Lord. Hindi lamang si Jesus ang best gift. Your family is also a gift. And last na gift is your pastor. Ang dami ko ng pinutang anniversary. Kasi nasabi ni Pastor Rodel, ayaw ko man niya ako imbitahan. Ayaw ko talaga ako imbitahan eh. Pero kahit ayaw ko imbitahan, ako nakakarating. Napansin ko yun, last anniversary, doon pa kayo na may swimming pool. Ang invited mo si Pastor Noel eh. Nagkataon, hindi siya pwede. Pastor Ita, ikaw ang pumunta lang sa muntan ba? Hindi ako naman sa mismo ako nakarating.
gaya nung una. Si Pastor Noel uli ang iniimbitahan. It so happened. Hindi na naman siya inuwi. Pastorita! Kaya sabi ko kahit ayaw nyo, ako ang nakakarating. Huwag nyo na ako imbitahan. Lahat ang naging sa inyo ako narating. Pero, bago ko magtapos again, Jesus is the best gift for you, your family, and also your pastor. Tingin kayo sa akin. Sa dami ng anniversary ko ng pinuntahan, iba-ibang lugar. Busy ang lahat sa paghahanda. Busy sila sa pagluluto. Busy sila sa pagdidekorasyon. Busy sa lahat ng preparation. Pero huwag kayong magagalit sa akin. Kung mayroon kayong magpapasalamat kay Lord, it should be your pastor. Naniniwala ko sa 2 taon, ang dami niyo na luha. Ang dami niyo na pinagdaanan. Ang dami niyo na pinagdaanan. Pero may pastor pa rin kayo. Na kung may pagpapasalamat kayo, it should be your pastor. Given Jesus is the precious gift. Your family is the best gift. But your pastor is priceless gift. Hallelujah. Tayo lahat. Sabi ko nga, pagka may problema, pwede silang umiyak sa pastor. Pwede silang magsumbong sa pastor. Pero kapag kami may problema, hindi namin kaya magsumbong sa iyo. Ginagawa namin, itataas na lang namin sa Panginoon. Si Pastor Rodel, hindi lingid sa inyo, mamigat ang kanyang pinagdadaanan. Pero hindi siya nagpapakita ng kahinaan sa inyo. Because He wants you na maging kalakasan. But that doesn't mean na okay kami. Minsan may mga panahon na umiyak din kami. May mga panahon na sumusoko din kami. Hallelujah. But praise God again. The gift that is given to us as a gift is Jesus. Kaya pasalamatan natin sa ang Panginoon. Amen. Itas natin ang ating dalawang kamay. I sing praises. I sing praises to your name. Itas natin ang ating kamay. Praises to your name. May maligaya sa iyong church. Hallelujah. May kapangyarihan ang pangalan ng Jesus. Hallelujah. I sing praises to your name.
Pastor Rodel Church, kung mayroon pa yung pwedeng iabot, pwede kayo itulong, pwede po kayo makapagin Pastor Rodel. Malaya kayo, inipan, to help your pastor, dahil again, ang Diyos ang magpapala sa inyo. Sige po, ipag-pray natin sa Pastor Rodel. Lord, salamat sa ipangalawang taon. Ikaw ang kanilang kakapay. Ikaw ang kanilang kasama. Ikaw ang kanilang kakampi. Ikaw ang kanilang tagapagtanggol. Jesus, whatever situation na mayroon si Pastor Rodel, today, Panginoon, alam ko namin na you are the God in control. Ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Jesus, whatever He desires, whatever He prays, God, hallelujah. Jesus, I pray na i-bless mo siya, Panginoon, beyond sa kanyang iniisip, beyond sa kanyang inaasahan. Salamat, God. Salamat, Jesus. Thank you, Lord. I-bless you po ang kanyang asawa. I-bless you po ang kanyang mga anak. I-bless you po ang kanyang pamilya. Salamat, God. Salamat, Jesus. Alam ko namin na ikaw ang gaganti sa mga anak mo na nagmamalasakit, tumutulong, nakikiramay, Panginoon, sa kanya. Salamat, God. Salamat, Jesus. Hallelujah, church. If you have something to give, pwede po tayo lumapit kay Pastor Rodel. Whatever amount you can give, you can extend. Bilang po sa salamat. Sige po. Hindi natin pinag-usapan ng amount. Ang pinag-usapan natin yung pagmamahal natin sa linggo ng Diyos. Sige po, kami tayo na sa pagkaman na mamanalapit tayo. Thank you, Lord. Sige po. Sige mga leaders, sinahan natin. Sabi ng Bible, He
aming pamilya, Panginoon, is the precious gift, Lord. Ang bawat isa na membro ng church na ito, they are the precious gift mula sa iyo, Panginoon. Lahat ng iyong mga anak, lahat ng iyong tinawag, ay nakatanggap ng mabuting gantimpala para sa iyo. Dalangin po namin, O Diyos, magamit namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo, magamit namin, Panginoon, ang aming buhay para ma-share ang mabuting balita. Ganyan po, O Diyos, sa mga natutunan bawat sa iyo. Muli po maraming salamat. Kung aking sinasabi, tinadala